Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 26 to May 2, 2026. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, ano ba yun? Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaban ng puso yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung warning, hindi po yun negative. Warning yun ha, tatandaan nyo palagi para magkaroon kayo ng idea, awareness, action, change of action, decision, pwedeng maiwasan at iba pa. Meron ang 18, 21, 34, 36, 23, Virgo, Sagittarius, Scorpio, Cancer. Kay Aries. Uy. There's a blockage, ano? Hindi ko alam why, but nagkakaroon ng obstacle or may mga blockage sa buhay. Pwedeng sa relationship, pwedeng sa pera, pwedeng sa trabaho. In some aspect of your life, syempre. Syempre, handito na yung point na may mga hindi ka alam behind your back na may nasasabi sa'yo. Kumbaga, yung mga kaibigan mo na akala mo is makaramdam ka na. Alam ko na mararamdaman mo naman yun no? Yan, kumbaga, there's an enemies, no? Ako nakikita sa iyo. May mga enemies, and then also, ang nakikita ko sa iba sa inyo is merong mga situation na nakakaramdam or makakaramdam ka ng stress. Or pwede rin naman you feeling burden, or pwede rin na you are busy sa iba, or you're doing your duty, parang nandun sa point. Pwede rin kasi na night shift ka, kaya nagiging ganun yung energy mo, nag-struggle, no? Pwede na doon sa point na yun. May mga lungkot o kalungkutan ako na nakikita sa iba sa inyo. Yung iba sa inyo, there's a big problem ako na nakikita sa iba sa inyo. And then also, is sana, I think hindi naman siya pwedeng marami kasi klase ibig sabihin ng nawala, ano? Pwede mo nawalan ka ng pera, nawalan ka ng confident, nawalan ka ng trust, ng hope, ng someone, ng pet, mga ganong sitwasyon, ano? Kaya, wag masyadong wag kayong mag-isip masyadong negative, no? Kasi the more na mag-iisip ka ng negative, the more na mahihigop nyo yung negative energy. Kaya, always think positive, kahit na malungkot kayo, kahit na may mga feeling burden kayo, ganyan. And then also is nagkakaroon ng mga depletion. And pwede rin na dito yung point na alam mo yung ginagawa mo yung loyalty mo o ginagawa mo yung best mo sa isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo, pero parang hindi enough. Parang nandun sa point na parang bakit ganun? Parang kulang. Bakit parang hindi enough sa tao na yun, hindi enough sa sitwasyon, hindi enough sa ganito, sa ganyan. Parang nandun na po. May mga ganung sitwasyon ako na nakikita sa iba sa inyo. And then also, kumbaga nagkakaroon mga challenge situation sa iba. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon o may mga delay situation. Either madidelay, i-delay, o ipagpapaliban. No? Ako nakikita sa iba sa inyo. Or pwede rin kasi na sa sarili mo rin sa nakikita ko sa iba. Pwede rin sa sarili mo, natatalo ka ng mind mo para magkaroon ng delay sa buhay. No? Kaya kailangan you need to stand strong sa iba sa inyo. And then also, mag-ingat ka na lang din sa iba sa inyo na hoping wag naman losing something valuable. Pwedeng sa iba dito is mananakawan kayo. Or may mga bagay na pwedeng mawala or mahulog, pwedeng ganon sa iba. Mag-ingat din kayo sa daga. Yan kasi 'di ba may mga disease yan or may magkakasakit or pwede rin siya na masama yung pakiramdam. Yan may mga masama yung pakiramdam na situation. Ang nakikita ko rin sa iba dito is may matigas ang ulo.
pwedeng ikaw or someone who's connected sa'yo na matigas yung ulo or hindi nakikinig, hindi ka niya pinakikinggan or hindi niya pinakinggan yung side mo or siya hindi mo pinakikinggan yung side niya. Pwedeng nahandong sa point na yun, no? And then also, may mga person, when it comes to a loyalty, mayroon namang loyal, pero nagiging bias kasi, no? Ako nakikita, pero sana hindi ikaw yon sa nakikita ko dito. May mga pag-uusapan kayo related to a work, negosyo, pera, business, finances. Yun ang nakita ko. Pwede rin na magkakaroon kayo ng problema related to your work, no, sa trabaho, o kaya naman sa kaperahan. Pwedeng nandun sa point na yon. Ako nakikita. Or stability in life. Pero wag naman sana, no? Wag naman sanang mangyari yung ganong kalaking problema if ever lang din. Sa iba dito work yan, ganyan. O kaya sa iba dito na parang merong blockage sa buhay. Nagkakaroon ng blockage sa buhay kaya hindi nagiging steady yung stability in life. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then nagkakaroon ng limitation sa ibang aspeto ng buhay. Yun ang nakita ko. Siguro may mga gusto ka i-move forward, may mga gusto ka i-gawin, aksyonan, sabihin, pwede nga doon sa point. Kaso may mga nakakapagpigil or hindi mo magawa yung bagay na like, nalilimitahan ka. Nandun din yung point na may boundaries. Hindi ko alam if you have a boundaries with someone o kaya may tao na may nag-put boundaries siya sa'yo, vice versa. Kasi may boundaries din ako nakikita dito. Merong mataas na tao or mas nakakaangat sa'yo. Hindi ko naman, halimbawa, boss, magulang, kapatid na mas may edad, or a leader person, pwedeng nandun. So, basta mas ahead siya sa'yo, ang nakikita ko dito, na maaring isa siya sa makapagbibigay sa'yo ng burden or lungkot man yan. No? Basta always have a faith lang daw ang sinasabi dito. Sa nakikita ko to, always have a faith o kaya may magkaroon ka ng renewal when it comes sa mga paniniwala in life, no? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Mahilig ba kayo mag-hiking, mag-trail? Yun na nakikita ko pero it's more on challenge kasi ang nagaganap sa buhay mo ngayon this time, ano? Kaya basta, alam ko naman na you're strong naman, ano? Huwag ka lang masyadong, okay lang magpahinga ha, tataan nyo, pero huwag kang hihinto. Yun ang pinaka-the best sa lahat. Small world, oh. Escapism. Okay. Okay, sa inyong mga Aries. Marami naman talaga sa inyo na, alam mo yun, may mga nag-failed. Natural kasi yun, ano, yung mga nag-failed na situation, ano, kasi isa yun sa pwedeng need ng mga bagong change of decisions, strategies, or learning. Kaya nagkakaroon sa atin ng mga ganun, no? May iba sa inyo, ayaw nyong magkamali or handle yung situation na hindi ko naman sa sinasabi na ayaw niyo magkamali kasi alam ko naman na accept niyo din naman pag nagkamali kayo. May tao kasi ako nakikita na natakot siyang mag-failed or pwede rin na takot mag-fail pero inuulit yung situation, parang nandun sa point na yun. Alam mo yung nangyari na nadapa na babangon muli pero after ilang araw, months, weeks man yan, mangyayaring muli. No, yun ang pinaka-sinasabi ko na kailangan nyong magkaroon ng learning na situation, ano, sa iba sa inyo. Mag-try, sabi ko nga diba strategy or try new way sa mga bagay na gano'n sa nakikita ko sa iyo dito. Mag-ingat ka talaga sa iba sa inyo, pwede may mga unexpected loss situation tulad ng sabi ko, either money or any situation into your life, may mga deception talaga o may mga downsturn talaga. Mag-ingat ka na lang. Kaya ang sinasabi rin dito, kailangan you need to open your eyes din, ano, sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kasi medyo magiging emotional yung situation, ano, sa iba sa inyo. May mga bagay na kailangan mong umalis. May mga bagay na kailangan mo na i-let go sa iba sa inyo or you letting go something into your life sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na mga ayaw ring harapin or hindi mo gaano hinaharap, maybe na doon sa point na yun, or maybe someone's
vice versa, pwede rin doon sa point. Pwede rin sa iba sa inyo is kung medyo pagod ka na, kailangan mag-relax, mag-recharge, gawin nyo, no? Yung nakikita ko sa iba sa inyo, be adventurous na lang din. And then, kailangan mo rin na manindigan sa buhay. Yun ang sinasabi dito. Huwag nang ipagpaliban yung mga bagay if ever. Pero kung hindi pa man, hindi pa naaayon sa panahon, siguro patient and mag-take kayo ng another strategy, baka sakali, di ba? Nandun yung point na yun. Nagkakaroon ng medyo pressure and yung iba dito medyo you cannot handle, you can handle yung pressure na nararamdaman ng iba. But matatag ka eh, no? Matatag ka naman talaga. Siguro nasa thought mo lang talaga yon kasi it's your thought. Kumbaga, nasa isip mo lang yan, nasa mind mo lang yan, ano? Ako kaya wag ka masyadong mag-overthinking when it comes sa mga pinagdadaanan sa buhay. Kung nape-pressure ka kung saang aspeto ng buhay mo yon, short a break and yun, mag-ano ka, hangder, lumabas ka, mag-window shopping ka, o kaya is mag-connect ka sa nature if you want, di ba? Kung malapit ka naman sa mga ano, yun, need mo rin naman din ng ano, na relaxation. Ako nakikita sa iba sa inyo. Pero alam mo, Aris, may tao na galit sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May taong galit. Hindi ko alam why, pero may taong yung masama yung loob niya sa'yo, or ikaw ito ha, because of the failure situation. Parang may nangyaring hindi maganda, or may nangyaring something na hindi niya nagustuhan, parang nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito, ano. Basta tatandaan mo lang palagi, kung kinakailangan mo talaga ng advice, maging open-minded ka rin, ano, sa nakikita ko dito. You need to be open-minded din sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo kasi baka nangyari yon kasi kailangan magkaroon ng development, di ba? Kailangan may matutunan, di ba? Yung mga ganun. Kung medyo nahihirapan ka, is you need to get advice din sa ibang tao. Baka sakaling makatulong yun, di ba? Basta maging open-minded ka lang din. At makinig ka lang din sa opinion ng ibang tao. Yun. And para magkaroon ka din ng clarity in life. Or pwede may magbibigay sa'yo ng advice or ikaw ang bibigyan ng advice, vice versahin natin. Yun ang nakikita ko sa iba, sa inyo. Mag-ingat ka rin kasi may mga chismis, no? Mga chismis o pinagchichismisan ka. Pero kung ikaw yung makikisawsaw sa chismis, iba na yon, no? Mukhang ikaw na yung nag-i-evil, 'di ba? Kaya ingat-ingat na lang din kayo, no? Sa iba sa inyo. Tsaka basta you need to trust to your intuition sa nakikita ko sa iba sa inyo. Yung iba sa inyo, maaring you want to give up na talaga sa ano, no, sa trabaho, no? Maaring na doon na yung pressure talaga o yung hirap o yung pwedeng hindi ka na rin masaya, pwedeng na doon sa point na yun, nagiging hard, ganyan. May mga bagay din ako na nakikita na gusto mong i-recover. Yan, may mga hard situation kasi ako nakikita when it comes sa iyong energy sa nakikita ko sa dito. Make a new adventures, ano, ibalik mo yung sarili mo sa dating ikaw. Kumbaga, no, wag ka lang mag-focus sa ikaka-stress mo sa buhay. Aris, mag-ingat ka ha sa mga pangloloko, panglilinglang, pandaraya, baka, or sana wag naman ikaw ito ha, please. Sana wag mo gagawin kasi karma is real, 'di ba? 'Yun. Pero mag-ingat ka dun sa sinabi ko, no, kasi or pwede sa mga pag-i-spend din ng money, no, ingat ka na lang din. Aris. Tingnan natin, baka may makita pa tayo. Okay. Alam mo ba na may tao dito, Aris, na ang sabi niya, kasi dito is, sana daw maintindihan mo siya. Or maybe this is you, ano? Yan, may tao kasi na sana maintindihan mo ko,
And then, handun yung, alam mo yung handun yung ano, apology situation, or hindi man niya i-speak yung apology na yun, pero pwedeng mararamdaman mo yun sa nakita ko dito. Medyo marami siyang gustong sabihin sa'yo or marami siyang gustong iparating sa iyo sa nakikita ko dito, no? Kaso, napanghihinaan siya ng loob sa nakikita ko sa kanya. Kaya medyo nagiging mabagal yung situation. Ano, nahado siya sa pag-iisip kasi sa nakikita ko dito, no? Or maybe this is you. May mga bagay ka na iniisip, you're waiting for a result, you're waiting for a reward, may mga hinihintay ka ng mga bagay o sitwasyon, no? Na kung sa aspeto ng buhay mo yan. Ang nakikita ko rin sa iyo is may mga bagay o sitwasyon ka na pilit kang nagtitimpi or pilit kang nagtitiis. Hindi ko alam why. Medyo magulo kasi yung isip mo, ano? May mga bagay ka na iniisip or may mga bagay na gumugulo sa isipan mo. But still, you try to make it balance your situation this time. You putting your effort sa buhay mo kahit na nahihirapan ka. Alam mo yung sabi mo na kahit mag-isa ako, kaya ko. Kahit na nahihirapan ako, tatayo ako and I put effort dito sa buhay ko. Parang nandun sa point na yun. No? Ang nakita ko naman din sa iyo, may mga tao din naman na they willing to support you, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. Ang nakita ko rin dito is merong situation na after the hardship situation happen into your life is merong achievement na parating sa buhay mo. Yun ang sabi. Siguro, within the 11 days, 11 weeks, 11 months, or maybe handun yung point na makaka-move on ka. Or yung iba naman sa inyo is sinasabi ni card na you need to keep moving. No? May mga bagay lang talaga na kailangan i-accept ang sinasabi dito para maka-move forward. No? Ang sinasabi. Kumbaga, pilitin mo magkaroon ng pag-analyze. Tulad ng sabi ko kanina, di ba, strategy, analyze, strategy, and progressing is needed ang sinasabi dito. Magkakaroon ng mga union situation or magkakaroon ng mga pag-uusap related to a money, related sa traveling, o kaya is sa mga situation na pagpaplano. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Meron din ako nakikita dito na may darating na good news sa iba sa inyo. Hindi man siya mangyari by this April before ending, pwede siya mangyari sa May, no? May good news happen into your life. Ang nakikita ko sa iyo dito, ay, birthday mo. Happy birthday! Kaya pala may happiness. Happy birthdays sa mga Aries. Yan, happy birthday sa inyo. Belated, happy birthday. And advance. Siyempre, inaayos lang ni ate May card kasi ako ng Aries. Yun, happy birthday sa inyong lahat. And syempre, yun nga, there's an achievement, happiness, fulfillment. Ako na nakita, or may good news ka na marireceive, no? Sa iba sa inyo. And then, ang nakikita ko rin sa iyo is magkakaroon ka daw ng choices sa buhay mo. No, ibig sabihin may mga opportunity na darating sa buhay mo and magkakaroon ka ng choices dun. Pwede rin kasi ito is idea, no, sa nakita ko dito. Either may mga idea ka na may isip, pero nasa sa'yo daw yun, kung kailangan mo siya i-pursue or hindi. Yun, or mga opportunity na parating sa iyo, Aris. Sa nakita ko sa iyo dito. May mga financial problem sa iba or pwede rin ito is nagkaroon ng may stopping eh. Sana huwag naman masyadong malaki. 'Di ba sabi ko dito parang may loss something, 'di ba? Ako nakikita sa inyo. Mag-ingat na lang din kayo no pagdating sa kaperahan niyo sa nakita tsaka sa trabaho. 'Yoon. And then also, you will become a center of attention. Maybe nga siguro nga kasi birthday mo, pwedeng sa iba ganon, or sa iba dito is pag-uusapan daw kayo. Yun na nakikita ko. Or pwede rin siya na um, merong kang pupuntahan na, na isang sitwasyon or isang lugar na matao. Pwedeng na dun sa point na yun. Sa iba sa inyo ha, ganon. Ako nakikita.
Halimbawa, YouTuber ka, TikTok, Reels, Facebook, artista, networking, pwedeng nado sa point. O kaya yung trabaho mo talaga is nagpo-front ka sa mga mataong lugar, pwedeng nado sa point. Na yun ano, ako nakikita sa inyo. May mga bagong plano din ako na nakikita sa iba sa inyo. And then also, parang may bibili. May marireceive ka raw. Either may marireceive ka na ikasisiya mo, or may bibiling ka or magkagastos ka na gustong-gusto mo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga, yun nga, opportunity at tatahak ng bagong direksyon yung iba sa inyo. Sa iba sa inyo, may travel ako nakikita, oh. Abundance is coming, may hingi ng tulong o may pagtulong situation, vice versa. Ako na nakikita sa iyo, may dating tao o dating kakilala man siya or dating connection na muli kayong mag-uusap muli. Para magkakaroon muli kayo ng connection. In what way, hindi ko alam, pwedeng sa text message, pwedeng pupunta siya sa'yo, ganyan, or pwedeng makikita mo siya, magkakaroon daw kayo muli ng connection ito sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, meron nga. Sa iba sa inyo, hihingi naman siya ng tulong sa'yo. Or magkakasama kayo. Yun ang nakikita ko dito. Either magkakausap o magkakasama, ha. Yun. Iba-iba pwede kasing mangyari sa inyo, eh. Pwede sa isa, magkakasama sila, sa isa, makikita sila, sa isa, kokonek yung isa, or kokonek ka. Hindi pwede pare-pareho. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga joy, happiness, success, ako nakikita sa iyo. May mga i-workout ka daw na sitwasyon, eh, no? Ay, may magtatapos sa buhay mo. Lalaya ka sa isang sitwasyon sa buhay mo. Pwede rin na may mga hardship situation na matatapos na, or ilalaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon sa buhay na medyo na hindi nagiging maganda. Or pwede rin na tatapusin mo yun, or pwedeng may mga bagay ka na you will back from the basic situation. Yan. May panimulang muli na magaganap o mangyayari sa inyo. Arigato namaste, God bless.